Talaga namang kahanga-hanga ang mga guro't estudyante ng isang eskwelahan sa San Mateo, Rizal. Araw-araw silang tumatawid ng ilog para lang makapasok. Bukod dito, wala ring kuryente at banyo sa kanilang eskwelahan. Tunghayan ang kanilang kwento sa report ni Salima Refran. Katatapos lang umulan ng marating namin ng rough road papuntang Sitio Casili mula sa barangay Pintong Bukawi sa San Mateo, Rizal. At dahil basa at madulas na ang daan, mahigit 1 oras kaming naglakad para marating ang ilog. Nandun daw ang mga estudyante ng Casili Elementary School at kanilang mga magulang. Dadayo daw sila sa Montalban para sa Teacher's Day. Pero imbis na mga bangka, mga interior ng gulong ang nagsilbi nilang palutang pababa ng ilog. Ang ilang goma nga, mistulang school bus sa dami ng mga batang sakay. Ang 9 na taong gulang na si JJ, lakas loob namang nilangoy ang rumaragas ng tubig. Hindi ka ba natatakot? Ang laki-laki ng tubig? Ang bilis-bilis? Hindi. Bakit? Sanay na ako. Sanay na. Ito ang kanilang sinusuong araw-araw, makapasok lang sa eskwela. Maging ang ilang residente, nagtsatsaga sa ganitong sitwasyon. Si Crisanto, isinakay maging ang kanyang sanggol na anak sa interior. Kasama din nila sa goma ang kapitbahay na buntis. Ganito talagang buhay rito eh. Halos kinalakihan na namin yung ganito dito. Sa patuloy na pagbuhos ng ulan, lalong lumalakas din yung agos dito sa Sitio Casili. Dito kasi nagkikita itong ilog ng Buso-Buso, saka ilog ng Montalban. At dahil dyan, nahihirapan ngayon itong mga estudyante at guro na tumawid ng tubig. Tapos yung malaking interior na... Habang naglalakad papuntang Montalban, nakasabay namin si Teacher Sara. Hindi niya napigilang maiyak na maisip ang kanyang mga estudyante, lalo't umuulan. Pag ganitong maulan, kahit po pilitin naming pumasok, delikado rin po sa mga bata. Tapos may mga estudyante po kami na bumaliktad siya sa interior. Estudyante ko po yun mismo. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, ba't kayo nagpilit pumasok? Kasi po ma'am, sabi po nila dito daw kayo sa school. Kaya naman kahit mayigit 1 oras ng walang patidang ulan, nagpatuloy pa rin pamuntalban si Teacher Sara. Kami, umalik na. Hindi na raw namin matatawid ang ilog kapag nagtagal. Tuwing umuulan, ganito kahirap yung tinatawid ni na Teacher Sara para lang makapagturo sa kanilang mga estudyante. Pero gaano man daw kahirap, patuloy pa rin nilang itong gagawin. Lalo na't nakasalalay dito ang edukasyon ng kanilang mga estudyante. Muli naming binalikan ang Sitio Casili. Inabutan naming patawid na ng ilog ang mga guro matapos maglakad ng 2 oras. Kanya-kanya muling bitbit ng goma ang mga estudyante. Habang si Teacher Janice, lakas loob na tumawid ng ilog kahit hindi marunong lumangoy. Tawag po ng trabaho at tungkulin po natin kasi gusto ko rin po makatulong dito sa mga bata. Hirap man sa buhay, ang mga bata ganadong mag-aral. Nang makita naman ng mga bata na maganda ang pamamalakad ngayong taon na to, naging dumami po ang enrollees namin. Kami din, nakikita namin na gusto nilang makatapos. Kaya kami din, willing din kami na maglakad araw-araw para sa kanila. Sakripisyo nga para sa kanilang pagpasok sa eskwela. Kaya ang ilan may mga payak na kahilingan. Cirilo, ano yung drawing mo? Bangka. Ha? Bangka. Bangka? Bakit bangka? Para hindi kami mahirapan pagtawid. Ang batang si Jerilyn, tulay naman ang iginuhit. Ang Casili Elementary School, wala mang kuryente, wala mang banyo, at gawa lang sa sawali ang mga pader. Punong-puno ng yaman. Tahanan kasi ito ng karunungan. Dumarating ang panahon na nawawala ang ating magulang. Kapag may pinag-aralan kayo, kahit anong mangyari, ay siguradong kayo magtatagumpay. Nika, anong pangarap mo paglaki mo? Teacher. Teacher? Bakit teacher? Tuturo. Salima Refran, GMA News.